Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Hot Anime at shoutout kay Benji Raffles. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang tingnan ni Aaron ang mangkok, ito ay puno na ng mga langgam. Ngunit tila malayo ito sa Aaron. Nabigo sa huli. Pasensya na po master. Napabuntong hininga si Aaron, medyo inis. Nagawa mo na. Tumawa ang matanda, tinapik ang stool sa tabi niya at sinenyasan si Aaron na maupo. Lumapit sa kanya si Aaron at dahan-daang umupo. Tinapik siya ng matanda sa balikat at tumawa. Ang napakalaking bilang ng Aaron ay talagang hayaan kang umatras. Kung maaari kang magpumilit, ito talaga ang gusto kong makita. Oo nga pala, ano ang pakiramdam mo pagkatapos ng isang araw na pagsasanay? Pagtingin sa magiliw ng ngiti ng matanda, mainit ang pakiramdam ni Aaron, bagamat pagod na pagod, pakiramdam ko ay marami akong natutunan. Hindi ko lang itinoon ang atensyon ko, ngunit tila nakokontrol ko rin ang aking kapangyarihan ng mas tumpak. Haha, kung gusto mong kontrolin ang pinakamalakas na kapangyarihan, kailangan mo munang matutunan kung paano kontrolin ang pinakamahinang kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit walang talino at mahusay na kasanayan si Epe, at ito rin ang pinakamataas na antas ng kontrol ng kapangyarihan. Sabi ng matanda na may kontentong ngiti. Tumanggaw si Aaron upang ipakita na naiintindihan niya. Sa katunayan, ang lahat ng iyong sarili ang mga pagsasaayos ay para sa layuning ito, ngunit hindi mo alam ito. Ang matanda ay nagbigay ng isang maliit na ngiti, at pagkatapos ay dahan-daang tumayo mula sa upuan. Kapag itinoon mo ang lahat ng iyong lakas sa isang punto, ang kapangyarihan nito ay lalakas ng walang hanggan. Panipi, sa pamamagitan nito, inagaw niya ang Jade Sword ng Aaron at iwinagayway ito saglit, na may espada na nakaharap sa langit. Sa oras na iyon, nagbago ang buong kalangitan, at ang tunog ng umiiyak na lobo ay nasa buong tainga. Ang depensa ni Buddha ay tinusok. Nagulat si Aaron nang makitang ang matanda ay kayang gampanan ng isang espada sa langit, na ikinagulat ni Aaron. Sa katunayan, sa iyong mga kwalifikasyon, malalampasan mo ako sa hinaharap tila nakita. Nang matandang lalaki ang sorpresa ni Aaron. Nakangiting ibinigay niya kay Aaron ang kanyang espada. Paano ka maglakas loob na ihambing sa iyong mga nauna? Makontento ka kung mayroon kang isang 10,000 sa kanila. Aaron, umiling ang matanda at tumingin kay Aaron na may nakakaalam ng ngiti, sa iyong mga kwalifikasyon, huwag mong sabihin iyon kumpara sa akin, kahit na ikaw ay lampasan mo ako, konting oras na lang. 3,000, natatakot ako na hindi sapat ang iyong nalalaman tungkol sa iyong sarili. Panipi, mapait na ngumiti si Han Sanchen. Maliban sa Panguax at Immortal Zuan Armor, hindi niya iniisip na mas mahusay siya kaysa sa iba sa mga tuntunin ng iba pang mga kwalifikasyon. Sanchen ay hanggal. Mangyaring linawin ito. Nasa iyo ang puso ng pamilya ng Dragon bilang suporta ng sistema, ang walang kamatayang Zuan Armor bilang depensa, ang Magic Soldier na pango, ang Beast 4, at ang Wuxiang Magic Skill. Ang pinakamahalagang bagay ay ang iyong sariling mga kwalifikasyon. Humalaklak ang matanda. Nagulat si Aaron. Wala siyang komunikasyon sa matanda, pero hindi niya talaga alam kung paano niya nalaman ng malinaw. Gayunpaman, ang Aaron ay higit na nag-aalala tungkol sa kahulugan ng kanyang sariling mga kwalifikasyon, kaya sinabi niya, Elder,
napakahusay ba ng aking mga kwalifikasyon? Tumanggo ang matanda, kung mapipili ka niya, paano ka magiging ordinaryong tao? Bagamat likas na mapaglaro ang matandang lalaki, mas mataas ang pananaw niya kaysa sa iba. Paano siya magugustuhan ng mga ordinaryong tao? Higit pa, handa akong ibigay sa iyo ang gintong katawan, na malapit na nauugnay sa iyo mula ngayon. Tandang pananong. Sa sandaling nabanggit ito ng matanda, naisip niya ang gintong katawan. Dahil ito ay sumanib sa kanyang sarili, halos nakalimutan ng Aaron ang pagkakaroon nito. Guro, alam mo ba ang pinanggalingan ng aking gininto ang katawan? Sino siya? Interesado dito si Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ang gintong katawan ay malapit na nauugnay sa kanya. Interesado din si Han Sanchen sa pinagmulan nito. Siya, nakakainis na lalaki, pero siya lang ang nakikipaglaro sa akin simula pagkabata. So, best friend ko to. Bagamat may kaunting pagkainip sa bibig ng matanda, bakas pa rin sa kanyang mga mata ang saya sa kanyang mga mata, ang taong nabanggit ay may magandang relasyon sa kanya. Nang marinig ito, hindi makapaniwalang tumingin si Aaron sa matanda. Naisip niya nakakilakilabot na mayroong isang matandang lalaki sa mundo na nabuhay ng bilyon-bilyong taon na tulad nito. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang matandang halimaw. Tingnan ang Aaron kaya, ang matanda ay tumawa. Sa katunayan, sa pagkakataong ito upang iligtas ka, ako ay ipinagkatiwala sa kanya. Buhay pa ba siya? I mean, sabi mo sa kanya yung gold na katawan, tapos siya, tanong ni Aaron. Ang mabuhay, syempre, upang mabuhay. Sa pagsasanay ng matanda, hindi siya mamamatay. Paano siya mamamatay? Tungkol sa kanyang gininto ang katawan, ang pinakamataas na katawan na sumunod sa kanya sa pamamagitan ng sakuna ng siyam na immortal at 80,000 na mga sakuna. Kung makukuha mo ito, kung gayon, paano mababa ang iyong talento? Nakangiting sabi ng matanda, wala sa matandang iyon ang hindi kayamanan, at si Jin Shen ang pinakamalaking kayamanan niya. 3,000 lang iyon. Hindi mo nasulyapan ang kahulugan ng bawat isa. Pwede mo ba akong bigyan ng payo? Nahihiya si Aaron. Mula sa pagkuha ng gintong katawan hanggang ngayon, hindi talaga napagtanto ng Aaron kung gaano kapaki-pakinabang ang gintong katawan. Bahagyang ngumiti ang matanda, at pagkatapos ay mabangis na kumikislap ang kanyang katawan. Sa susunod na segundo, lumitaw siya sa open space. Pagkatapos, mabilis siyang naglaro ng isang set ng body method. Para kay Qin Shuang, kakaiba ang paraan ng katawan ng matanda. Dahil ang nakita niya ay pawang mga pira-pirasong larawan. Minsan ay naikuyom ng matanda ang kanyang kamao gamit ang isang kamay at sinipa ang kanyang tuhod, minsan ay winuwagayway niya ang kanyang mga kamao gamit ang dalawang kamao. Minsan siya ay nasa hangin, at kung minsan ang larawan ay nakabukas. Nakadapa siya sa lupa at sinisipa ang gilid ng paa niya. Para sa Aaron, gayunpaman, siya ay ganap na natigilan sa oras na ito. Hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaiba at masalimuot na paraan ng katawan, na tila gumagalaw kaysa gumalaw, at tila tahimik kaysa tahimik. Minsan ang kanyang mga galaw ay labis na pinalaki, at kung minsan siya ay napakasaya, at kung minsan siya ay napakaliit. Parang nahihiya siya, this is Taisho Shenbu. Maaari kang maglakad ng 10,000 milya kapag umatras ka, at maaari kang makakuha ng 100 hakbang kapag sumulong ka. Ito ay hindi mahuhulaan. Subukan ito. Voice A Fall. Ang Aaron na mabangis ay tumakbo sa open space, kasama ang matanda, na ang kanyang katawan ay nagsimulang subukang matuto. Mula sa clumsy hanggang sa mahusay, Aaron ay tumagal lamang ng ilang minuto upang ipakita ang mga pira-pirasong larawan sa harap ng Qin Shuang, tulad ng matandang lalaki sa oras na ito. Ang gininto ang ilaw sa katawan ni Aaron ay bahagyang lumiwanag, tulad ng isang Buddha. Hehe. Matanda. Ako ay nagsasanay ng Shensho Taibo ng higit sa 8 milyong taon 10 minuto ka lang para matutunan ito boy. Alam mo ba kung gaano kalakas si Jin Shen ngayon? Ngayon, makikita mo ng malinaw. Pagkababa ng boses ay biglang tumayo ang matanda. Sa pagyanig, ang mga bundok ay nanginginig, ang mga puno ay umuuga, ang araw at ang buwan ay gumuho, at ang langit at lupa na Buddha ay nagsimulang maghiwalay. Sa oras na ito, ang matanda ay mabangis na lumipad sa hangin, ang kanyang katawan ay nakaarko, ang kanyang mga kamay ay nakatagilid pabalik at nakabukas, at sa susunod na segundo, ang mga bituin ay gumagalaw sa hangin.
Ito ay ang langit pagkatapos ng paglubog ng araw, ngunit ngayon ito ay nakikita ng hubad na mata, at ang hangin ay lumalayo sa mga ulap. Ang susunod na segundo, isang piraso ng langit ay malapit sa gabi, sa oras na ito, pagkatapos ng mga ulap, kumalat ang liwanag, ang araw ay lumabas sa oras na ito. Sa kabilang panig, kumalat ang mga ulap at ang pilak na buwan ay nakasabit sa kalangitan. Ito nabuo ang langit ng isang puti, isang itim, matugunan ang bawat isa, ngunit din makilala ang bawat isa. Skyfire, Moonwheel. Galit na uminom ang matanda. Sa oras na ito, sa puti at itim na kalangitan, bigla siyang nakarinig ng mga putok ng matinis na dagandong. Ang pagyanig sa pagitan ng langit at lupa ay mas marahas, at ang Buddha ay malapit ng gumuho anumang oras. Ngunit hindi ito pinansin ni Aaron, dahil ang mga malalaking pagbabago sa kalangitan ay nagulat sa kanya at nakalimutan ang lahat sa paligid niya. Ang araw at buwan sa kalangitan, sa oras na ito, kahit na dahan-dahan patungo sa gilid na ito. Habang sila ay gumagalaw, ang buwan at ang araw ay lumalaki at lumalaki. Mula sa paunang sukat ng plato, unti-unti itong naging parang hilingan ng bato at isang higanteng elepante. Sa wakas, ang kanilang mga katawan ay parang dalawang bundok, na nagtatagpo sa kaliwa at kanang bahagi ng langit at lupa. Ang buong mundo ay lubusang nalubog sa pulang ilaw ng araw at pilak na liwanag ng buwan. Bumangon ka, isa na namang suntok. Ang malaking araw at buwan sa magkabilang gilid ay mabagal na gumagalaw patungo sa matanda. Ngunit sa pagkakataong ito, unti-unting lumiliit ang araw at buwan. Nang sa wakas ay dumating na sila sa mga kamay ng matanda, hindi hihigit sa laki ng kanilang mga kamao. Kapag nasa kanyang mga kamay, ang araw ay biglang naging isang pulang apoy, at ang buwan ay naging isang lilang malamig na liwanag. Maliwanag muli ang langit, ngunit walang araw o buwan. Ang apoy sa langit ay gumagalaw sa langit at lupa sa kaliwang kamay, at ang gulong ng buwan sa kanang kamay ay pumapatay sa panlabas na kasamaan. Ang isa pang magagaan na inumin, ang matanda ay mabangis na hinimok ang apoy sa kanyang kaliwang kamay. Saglit na tinuro niya ang direksyon na parang nilagyan ng malaking bomba ng langis at gas, na sumabog at tumalon ang apoy. Pagkatapos, sa paggalaw ng kanyang kanang kamay, isang malamig na lilang liwanag ang bumagsak. Sa maikling panahon, parang magnetic explosion ang direksyon na tinuro niya. Bagamat walang pagsabog, nalanta ang lahat. 3,000, hulihin mo. Voice A Fall, A Fire A Purple biglang papunta sa Aaron Fly. Pagdating sa Aaron, ang inaasahan ng Aaron ay bumaba sa yelo. Dahil biglang naramdaman ni Han Sanchen na ang direksyong malapit sa apoy ay parang na-freeze siya ng 1,000 talampakan. Ang ganitong uri ng matinding lamig at init ay nagpapalitaw ng mapait na kulay sa buong mukha ni Aaron, hindi mapigilan ng kanyang buong katawan ang pagpapawis, at ang kanyang katawan ay nanginginig din ng hindi mapigilan. Sa sandaling papalapit na ang apoy at liwanag, hindi na napigilan ni Aaron ang matinding sakit. Ibinuka niya ang kanyang lalamunan at nagbitaw ng kahabag-habag na sigaw. Natigilan si Chen Shuang sa sitwasyon at saglit siyang nawalan ng malay. Boom! Biglang-bigla, sa oras na ito, ang katawan ni Aaron malapit sa apoy, ang karne sa kanyang katawan, tulad ng isang nasusunog na kandila, ay nagsimulang matuno ng paunti-unti, habang ang katawan ni Aaron malapit sa liwanag, sa oras na ito, ay nakabukas, madilim mula sa madilim na pula, at sa wakas ay naging mapatla sa pag-ihip ng hangin, isa-isang nahulog ang karne kasama ang nahuhulog na yelo. Master, siya. Nakita ito ni Chen Shuang at napasigaw. Ang matandang lalaki na parang mga sulo at walang tunog ng hukay. Depende sa ugali mo, tanga. ZZ. Pagkatapos, ang dalawang puwersa ay direktang nagbanggaan sa isa't isa. Lumipas ang 1 minuto. Lumipas ang 10 minuto. Maya-maya, lumipas ang kalahating oras. Ang liwanag at apoy ay nagpaparaya pa rin sa isa't isa at nakikipaglaban para sa isa't isa, ngunit sa oras na ito, sila ay nasa gitna at dahan-daang naglalabas ng dampi ng gintong liwanag. Sa gitna ng kalangitan, tuluyang lumuwag ang malamig na mukha ng matanda. Then, he took a long breath, looked at the sky and murmured with a smile, "Old boy, you really have you. Hindi ka talaga pumili ng maling tao." Sa oras na ito, ang gininto ang liwanag ay mas at mas maunlad at mas malakas. Mula sa paunang maliit na punto ng liwanag, unti-unti sa isang malaking punto ng liwanag,
na may pinakasentro na saloobin, dahan-daang lumalawak. Ilang sandali pa, ang gintong liwanag ay direktang bumabalot sa apoy at liwanag. Pagkatapos, ang malaking liwanag ay biglang sumabog mula rito, at ang nagniningning na mga tao ay hindi maimulat ang kanilang mga mata. Boom! Kasabay ng nakakasilaw na liwanag na ito, halos sabay na lumabas ang malakas na tunog mula sa langit at lupa, at pagkatapos, bahagyang nanginig ang buong mundo dahil sa malakas na tunog na ito. Sinubukan ni Chen Shuang na buksan ang kanyang mga mata, ang nakakasilaw na liwanag ay nagpapahirap pa rin para sa kanya na makakita, ngunit sa madilim na liwanag at anino, isang figure ang direktang nasa kalangitan sa oras na ito. Phew! Sa ibabaw ng liwanag at anino, kumikislap ang gininto ang liwanag, at malapit na sumunod ang isang pula at lila. Iginuhit niya ang isang liwanag at anino sa kalangitan, na napakaganda ng ilang sandali. Kapag ang linya ng paningin ay unti-unting umangkop, Chen Shuang nakatitig sa langit, ang kaliwang kamay ng langit apoy, ang kanang kamay buwan, pulang prutas sa itaas na katawan, naglalabas ng isang kaakit-akit na gininto ang liwanag at kalamnan dugo tao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.